Ginagawa na ang China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Umaakyat na po mga sanggay sa mataas na level na ang ibig sabihin lamang po nito, naninilikado na po ang ating bansa sa kamay ng mananakop na China. So, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, saan ka man ngayon. No? Pag-usapan po natin itong bagong update ngayon tungkol po sa Pilipinas at China na mayroon na naman pong salpukan. Kaya nga lang mga sangkay, dihado po tayo sa pagkakataong ito. Umaakyat po ng umaakyat ang level ng kanilang ginagawa sa atin, no? At eto, pinakabago mga sangkay na ginawa nila sa mga kababayan natin. Pero bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, no? Pakisubscribe po yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba, okay, ng video na to. I-check nyo na lamang, tapos i-click nyo yung subscribe, i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, okay, sundan nyo lamang po ito mga sangkay. May ginawa po akong sample video dito. So, habang kayo ay nanonood, may makikita po kayo 3 tuldok bandang itaas, kagaya po ng nakikita nyo sa screen. So, i-check nyo na lamang po ng actual sa inyong mga cellphone sa mismong video na to. 3 tuldok bandang itaas, pindutin nyo po yung 3 tuldok, tapos may lalabas na show more, pindutin nyo po yung show more. So, I hope na nasundan po ng lahat, okay? Napakadali lamang po niyan. Ngayon, ito na mga sangkay, tingnan na po natin itong balitang to kasi mukhang umiinit daw. Ayan po, ayon po dito sa balita, resupply vessel ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, pinagtulungan ng 2 barko ng China. Muntikan pa raw banggain yung 2 barko. Itong ginagawa ngayon ng China mga sangkay, isa pong aksyon no, na nagpapatunay na lumalala po ang tensyon at naninilikado po ang bawat isa sa atin. Kasi halimbawa na lang mga sangkay, tumaas pa po yung level ng kanilang ginagawang kalukuhan dyan sa West Philippine Sea at hindi na makapagpigil ang mga sundalong kababayan natin o mga nagbabantay dyan sa paligid. Baka humanto mga sangkay sa mas malalang sitwasyon na pumalag na po ang Pilipinas at magkaroon na po ng deklarasyon ng digmaan sa pagitan po ng Pilipinas at China. So, tingnan po natin ang balitang to, no? Pinagtulungan na namang bombahin ng tubig ng 2 barko ng China Coast Guard ang ating resupply vessel sa Ayungin Shoal. Hinarang, ginitgit at muntik pang banggain ng China ang ating bangka. Ayan na. Yan na po ang ginagawa ngayon ng China, which is hindi naman po talaga bago. Kaya nga lang, kung mapansinin nyo po ito ngayon, mamaya makikita nyo naman, nag-level up na po itong kanilang ginagawa. Talagang ginigit-git na po tayo. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Alas 6 ng umaga kanina, makikita sa videong ito na inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang delikadong pagtawid ng isang barko ng China Coast Guard sa harap ng Philippine supply vessel na Onaiza May 4. Patungo sa Ayungin Shoal ang Onaiza May 4 para magsagawa ng resupply mission sa mga sundalong nakatalaga sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Bandang alas 7 ng umaga, reverse blocking maneuver naman ang ginawa ng China Coast Guard at muntik pa nitong mabangga ang ating bangka. Hindi dyan nakontento ang China. Mag-aalas 8 nang simulan nilang bombahin ng tubig ang mas maliit na Onaiza May 4. Grabe. Pilit umiwas ang ating bangka pero binuntutan pa rin ito ng China habang patuloy ang pambobomba nila ng tubig. Hanggang sa malapitan ng inatake ng water cannon ng ating resupply boat. Ilang minuto pa, Dalawa, oh. Tingnan nyo, pinagtulungan talaga. Tama talaga yung sinabi po ng balita. Ayan po, 2 na, oh. Kaliit-liit po ng, ano ba tawag? Di nga ito matatawag na barko. Bangka lang to. Bihira talaga itong mga Chinese. Kikitang 2 barko na ng China ang pinagtutulungang bombahin ng tubig ang ating bangka. May pagkakataon pang nakagitgita ng resupply boat ng Pilipinas ang China. Oh my goodness.
So hindi po ako magtataka kung darating ang isang araw na bigla pong gaganti na ang Pilipinas kasi as of now guys, hindi pa po gumaganti ang Pilipinas eh. Kaya po nilang gumanti. No, hanggat maaari hindi po sila gaganti. Kasi yung pagganti nila ay hindi naman po tamang aksyon. Ayon po yan sa report na naririnig po natin. Kung tutuusin, mga sangay, kayang-kaya po nilang gantihan yan eh. Alam po natin yung mga Pilipino kung gaano ka maabilidad no pagdating sa mga ganyan. Huwag lang gagamit ng nuklear. Pero kung ganituhan lang, kaya po silang patulan dyan ng mga Pilipinong sundalo. Pero mga sangkay, bilang pagsunod sa international law, hindi po ginagawa yan ng Pilipinas. Pero tingnan nyo yung China, di ba? Tapos sasabihin nila na tayo daw ang nagsisimula ng gulo. Diyos mio, Marimar. Habang patuloy ang pagwa-water cannon. Ang tensyong yan sa dagat tumagal ng 1 oras at nagdulot ng malaking pinsala sa ating supply vessel. Ang Onaiza May 4 ay ang parehong sasakyang pandagat na nasira dahil sa water cannon attack ng China noong March 5. Makalipas ang 1 oras, nakalapit ang isa pa nating barko na BRP Cabra sa Onaiza May 4 para tulungan ang mga sakay nito. Git-gita na talaga oh. Sa kabila ng mga pangharas, nakarating ang Onaiza May 4 malapit sa BRP Sierra Madre. Ayun, successful mga sangkay. Kahit hinaras ng hinaras. Yan po yung BRP Sierra Madre. Nakasadsad dyan mga sangkay. Yan po yung nahatiran po nila lagi ng ng supply. Sakay ng inflatable boat, matagumpay na iniabot ng mga tauhan ng Philippine Navy ang mga supply. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ginawa nilang resupply mission para mapanatili ang military presence at patuloy na protektahan ang ating soberanya sa ating exclusive economic zone. Pero sa isang pahayag, giniit ng China Coast Guard na Yan na. Sa China na po ito. Tingnan natin na naman kaya yung pasakalian nila dito. tayo raw ang may paglabag, naghahamon at gumagawa ng gulo para masirang kapayapaan sa South China Sea. Bihira tayo pa. Wala nga tayong ginaganti sa kanila. Tingnan nyo kung paano binabaliktad. Alam nyo guys, ang China kasi talaga, iniingatan po nila kahit paano yung kanilang reputasyon na hindi masira sa international. Kasi, mauubusan po sila ng foreign direct investment. Ngayon nga lang mga sangkay, marami po ang nawala. Ilang porsyento po yung nawala ng mga foreign direct investment sa China. So, babagsak ang ekonomiya lalo ng China kapag nagtuloy-tuloy po na mag-alisan yung mga foreign investors, so mga dayuhang negosyante. Kasi doon lamang po sila nabubuhay. So, kaya mga sangkay, binabaliktad po nila. Kunwari, tayo daw yung gumagawa ng gulo. Pero, kitang-kita naman ng ebidensya, guys. Pinanindigan din nilang legal at profesional ang ginawa nilang pagharang at pagtaboy sa ating barko. Ayon sa National Security Council, ang insidenteng ito ay patunay lang na walang kinikilalang international law ang China. Kasunod ng insidente, makikipagpulong daw ang National Task Force on West Philippine Sea kay Executive Secretary Lucas Bersamin at sa National Security Council para bumuo ng rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang ating susunod na hakbang. Grabe kasi, ang liliit naman ng barko natin. Tignan nyo, oh. Bangka lang to eh. Kaya minamata-mata talaga nila. Kung magpapadala tayo dyan ng sinlalaki ng barko nila, di palag, hindi nila mababasta-basta yun, di ba? Ang liliit kasi. Mariin namang kinundina ng ating ito koalisyon ang anilay agresibong aksyon ng China sa ating mga barko. Hinimok nito ang pamahalaan na ipatawag si Chinese Ambassador Wang Shidian para humingi ng paumanhin sa nangyari o di kay umalis na ng bansa. Naku. Vice versa kasi yan, mga sangkay. Kapag umalis po, kapag pinaalis po natin yung ambassador ng China sa Pilipinas, syempre, ang dami rin pong Pilipino doon sa China. So, mangyayari niya, bantihan lang. Aalisin din yung mga kababayan natin. 'Di ba? Kaya medyo mahirap po ito, mga sangkay. Ang hirap po mag-adjust, lalong-lalo na po sa administrasyon. Ay nako. Pero ano po ang inyong opinion sa ginagawa ngayon ng China? I-comment po sa ibaba, mga sangkay. Ano ba ang sa tingin nyo kakahantungan nito? Okay, bago tayo magtapos, paki-subscribe po muna yung aking isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation.
Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? Muna po yung magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.